program ko at ano ko. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga na mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. And of course, nakikita nyo ang ganda ng aming view at medyo naiiba ang ating satalakayan ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, magpasalamat po muna tayo sa ating mga sundalo, mga babaeng sundalo at mga lalaki na nakasuporta po sa ating programa, ang ating pong technical side. Thank you po so much. And of course, ang ating butihing station manager, walang iba kundi si Colonel Frances. Hello po, Ma'am Frances Padilla. Alam ko napaka-busy nyo ngayon. Ang dami yung interview sa kung iba't ibang TV station and radio. Kasi tungkol yan sa West Philippine Sea. And of course, ayan po. Matiin po natin ang ating mga OFW sa apat na sulok ng mundo, ating pong Bantay Kasangga chapter. Si Chairman po medyo busy, ganyan natin kasama ngayon. Pero ngayon po ay pakikilala po muna natin ang ating kaibigang taga-media rin. And of course, meron siyang sariling program. Walang iba kundi si Miss Shane. Hi, Shane! Hello, good morning po sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng Bantay OFW. Hoy, OFW! Ay, OFW pala. Ayun, Bantay at Kasangga. And of course, Bantay at Kasangga. program mo. Yes, Bantay at Kasangga ni Terry Alpa at ni Chairman Albert Guanzon. And yun nga po, naanyahayahan po nila ako dito para mag-interview po dito kay Architect. And by the way, ako naman po ay may programa sa kamilang stasyon, Usapang Kabayan po. Every Thursday naman po ito, 4 to 5 p.m. Yes, ayan po. Subaybayan nyo rin po siya palagi. Napakaganda rin po ng kanyang mga programa. Marami po kayong matututunan. Maraming negosyo, livelihood para po sa ating mga OFW. Pero ngayon po, siguro, tanong nyo, wow, ang ganda ng lugar natin. Meron tayong isang background dito. Ito po yung groundbreaking ceremony po. Magmula po sa Jadra Design Group, Architecture and Interior. Kasama po natin ngayon ay isa pong dating OFW. At ngayon po napaka-successful na po niya kasi nag-retire na po siya. Hindi po habang buhay nandiyan kayo sa ibang bansa. Darating po ang araw, mag-i-stay kayo sa Pilipinas. And of course, pag mag-i-stay kayo, kailangan meron na kayong pagkakitaan, no? Yes, At magandang bahay. Okay, pakilala na po natin si Architect Alvin Cornejo. Hi, Architect, bati ka muna. Magandang tanghali, hapon, or gabi kung saan man kayong parte ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat ng mga nanonood, nakikinig sa ating Buhay OFW ngayon kasama si Ma'am Terry at saka si Ma'am Shane. Yes. Ayan, anong muna natin tatanungin? Siyempre tanungin natin, ano ba yung unang-unang bansa na kanyang pinuntahan bilang isang OFW? Bali, isa lang naman bansa Ay, kung isa lang. bilang OFW ay nung later part ng 20s ko, nagsubok ako na actually by accident lang yun by accident. Nagsubok ako pumunta ng Saudi Arabia na pinalad naman makarating doon. Yun. Ayun. So, ilang taong ka sa Saudi? 10 years po, ma'am. 10 Ow! years. Agad. 10 years. Oo. Ano bang trabaho mo roon? Nung nag-apply po ako as an architect po ako. So, then, tapos po yung kontrata ko with my employer as an architect. Yes. Usually po, di ba po tayo nag-a-apply para, kumbaga, mas malaki ang kita natin sa abroad, di ba? Pero bakit Saudi Arabia? Bakit hindi sa Europe o US? By that time na nag-apply po ako, actually yung ang pinag-isipan ko nun is either Australia and then Singapore. So yung mas malapit po Singapore then Australia, maganda yung climate doon. I wasn't expecting na sa Middle East ako mapupunta. Siyempre, ang nangyari po doon is by demand. Yung demand po ng mga
sa construction is mas marami po doon sa Middle East. So I tried po doon sa Middle East. Kaya luckily natanggap naman po tayo. Oo. Saan ka sa Middle East? Saudi Arabia po. Ah, Sa Jeddah. ayun. Jeddah. Pero usually po ba, kumusta naman po ang inyong kumbaga sitwasyon doon? Siyempre sa una, dahil first timer kayo noon in your 20s, di ba? Pwede po ba natin ikwento? Bali, yung first time ko, syempre, mixed emotion. Nung bago akong umalis ako dito, mixed emotion kasi hindi ko alam kasi yung mga nababalitaan natin, lalo na pagdating sa Saudi Arabia, di ba, mga namumulestya, mga kasama natin OFW. So, basically, I was afraid, I was hesitant po na tumuloy. But then, challenge yan for better future. So, ginarap ko yung opportunity, mixed emotion. Then, yung punta ko doon, ang pinakamaganda naman kasi doon is yung father ko is in Riyadh. At least ilang parang provincial rin lang ng Saudi Arabia. So we connected. So at least medyo nakampante ako doon. So ang father pala niya OFW din. Dapat pala sinama natin dito. Oo. So ano rin siya? Architect din siya? Hindi po, ang tatay ko po is hindi po siya nakatapos ng high school hanggang elementary lang. Pero nagsumikap po siya. More than 20 years po, at least 28 years po siya sa Saudi Arabia. So nung nasa mid part na ako nung tenure ko sa Saudi Arabia, sabi ko it's time na magpahinga na siya. Ako na bahala rin. Kasi sabi nga niya, hindi nakatapos yung pag-aaral. Pero ano ang kanyang trabaho doon? Bali siya ay electrician at saka tubero. Okay, tama. Okay, bilang architect, yung sinapos nagawa mo doon, yung bang trabaho mo sa Saudi? Sa Saudi po, yung I admit na yung mga napag-aralan po natin dito, yung practice po dito, medyo iba doon. But then, mas advanced yung technology nila with regard sa construction. Mas mabilis sila, mas yung ginagamit nilang mga equipments. So, yung knowledge at saka skills natin na dinala po sa Saudi Arabia, na-enhance po natin. Na-enhance yung mga natutunan ko dito sa Pilipinas, mas lalong nag-improve nung nagpunta po ako ng Saudi Arabia. So, magandang experience. Maganda po, maganda po. Okay. So, bilang OFW, ano ba yung mga naging challenges sa'yo na sa tingin mo, wow, ito na yung pinakamatindi na dumating sa buhay mo? Ano ba yun? Challenges. So, yung una po, syempre, bago ka, malayo sa pamilya. Yes. Syempre, malayo sa mga mahal sa buhay. So, yung homesick. Yeah. Yung homesick. Pero ngayon, hindi na ganun kasi yung High-tech technology. Pero nung nagsimula po ako, hindi pa ganun yung social media. Anong year yun? 2008 po. Medyo na yun. So, May cellphone na. may cellphone na, but then, yung yung social media, hindi pa ganun kapatok. Oo. Nagsisimula pa lang yung Video call, wala pa Wala yata. pa po, wala Yung mga pa. online, wala pa yan. Baka Yahoo. Yahoo pa lang, Yahoo chat. Yahoo pa lang, Yahoo chat, Yahoo Messenger pa lang. No? So, yun yung homesick. Yung homesick, medyo nag-is lang yun nung later part nung nadun ako. And then, syempre, hindi rin nawala sa akin yung kinatatakutan ng lahat sa Saudi na yun nga, yung maltreatment ng ibang So, may mga ibang lahi, hindi ko naman nila lahat, may ibang lahi na yung discriminated tayo. Dinidiscriminate. Merong pagkakataon na dinadown tayo. So, nakakalaban natin. So, tatag lang. Naging puhunan ko doon. Kailangan matibay ang dibdib mo. Okay. Yes, sir. Yun nga, yung sabi mo nga na kailangan matatag lang. So, kumbaga, of course, siguro, sinamahan mo rin yan ng dasal. Opo, syempre. Pero paano mo na overcome?
Kasi syempre, bata ka pa lang nun eh. Kasi kung bata ka pa lang at first time mo, kumbaga, parang, syempre, mura pa yung isipan mo, wala ka pang ganung ka-experience. Paano mo tinandal yun? Basically, yung first 2-3 years ko po, medyo mahirap. Ang maganda lang noon is, luckily for me, kasi iba-iba tayo ng magiging experience pag nandun tayo sa ibang bansa. Ang lucky part ng experience ko ng pagsa-Saudi, yung hobbies ko dito sa Philippines is naging available po doon sa Saudi Arabia. Yung part na yun, Anong hobbies yun? kasi before dito as of now, kahit ngayon dito sa Pilipinas, nagko-coach po ako ng badminton at basketball. Ayun. Opo. Okay. So nung nasa Saudi Arabia ako, meron pong mga communities doon, badminton communities at saka basketball communities. Maliit lang yung community ng OFW sa Jeddah. So once na discover ko na may court doon, naglalaro ako ng badminton. Ayun. Nagtuturo ako ng badminton, naglalaro ako ng basketball, nagko-coach ako ng basketball. So, yun, yung sa Pilipinas na ginagawa ko, nadala ko din. Ayun, kaya nalibang siya. Nalibang ako. Yan, yun po. Yan. Okay, so ngayon tanungin natin siya sa kanyang Mainit na. career, ano? Sige, medyo uusog tayo. So, Mainit na. so, iba yung ano natin dito. Okay, tanungin natin siya. Sabi mo nga, in 3 years, medyo nakaano ka na sa sitwasyon. Ngayon, umabot ka ng 10 years. Wow, 10 years. 10 years. Super. Bakit after 10 years, nag-retire ka, nakaipon ka na ba? Actually, wala akong balak. Biglaan yung 10 years. Bakit ako umuwi ng 10 years? Biglaan. After 10 years kasi, nagkaroon ng problema yung, ewan ko lang kung nabalitaan ng mga kababayan natin, lalo na mga nasa Saudi Arabia. Nagka-problema ang Saudi Bin Laden Group. I was employed with Saudi Bin Laden Group. Yes, kailangan So, pala. Saudi Bin Laden. May mga times na hindi kami sinusweldo or allowance lang yung binibigay. So, by that time kasi, meron kaming ginagawang sa Maka, hotel. And then, bumagsak yung hotel na ginagawa namin. So, maraming tao na disgrasya. So, it was really an accident kasi sandstorm po yun. So, bumagsak, nagkaroon ng problema. So, mga a year or two na ganun po, hindi kami sinusweldo or allowance lang binibigay. So, it was not getting better po for me and for my family. So, I decided na pag nakuha ko na yung ano ko, tuwi na ako. Kasi meron naman kami So, nakuha nakuha. niyo naman yung mga benefits. Yes, nakuha po namin ng time na yung benefits namin. Then after nung nakuha yung benefits ko, is na gano'n na ako, naglakas ng loob na umuwi na. Ayun, kasi at least meron siyang puhunan. Yes. So, yung in 10 years na yun, one company ka lang pala. One company. Hanggang sa loyalty. yan. Very Maganda loyal. naman po yung benefit sa amin. Ang Oo, problema oo. lang talaga is nagkaroon ng Nagkaroon ng problem. ano yun sa Disgrasya. ng business. Okay, so ayan, tutungo tayo sa pag-uwi ni Archie. Siyempre, umuwi siya, meron na siyang puhunan. Paano ka nagsimula sa pag-uwi mo? So, nung pag-uwi ko, ito na-experience ko That was beforehand. 2018. 2018, no? Yeah. Na-experience ko beforehand na yung mga kasamaan ko sa Saudi na matatanda na po, nagsiuwi, nagtatanong sa akin kung nasa Saudi ako, kaya pwede pa silang bumalik kasi wala silang ginagawa sa Pilipinas. Ayun. Nahihirapan silang mag-cope up. Oo. So, sabi ko, paano na lang ako pag uwi ko? Ganyan. So, nung umuwi ako, medyo mahirap. Yung first 1.5 year ko, naghahanap ako ng kliyente. Naghahanap ako ng na magagawa. Oo. So, tinry ko mag-buy and sell. Nag-put up ako ng isang sari-sari store. Ganyan. Siyempre, kailangan mo kumita kami. Kailangan mo kumita. Ito ang architect So, na sari-sari. Oo. Na, tapos, Bakit sari-sari store nga pala yung architect ka? Eh, Bakit hindi hardware? hindi po kasi that time wala naman kaming sapat na property Oo, wala pa. na yung
malaking pagganuan. Okay. So, yun, sari-sari store, bigasan, kasi in demand. Kasi, kaya ako naisip yon yung basic necessity ng mga tao. Oo. Basic necessity. Daily So, consumption. daily consumables nila. So, but then, yun nga, medyo maliit yung kita, malaki yung ano, so, hindi pa rin sumasapat. Hindi pa rin sumasapat. Until na, nag-try ako na, bakit hindi ko gawin yung gusto kong gawin? Bakit hindi ko, ano yun yung natutunan ko sa Saudi? Oo. Ginagawa ko. Talagang pinag-aralan So, mo. nagsimula ako. Nakahanap naman tayo. Luckily, nakahanap tayo ng unang kliyente natin. My first client was my classmate way back in high school. Oo. Nagpagawa siya ng apartment. Ayun, yun ang simula. Yun ang simula. And then yung kapatid niya, Mm. nagpagawa naman ng bungalow, ng bahay. Oo. So magkatabi sila, sabay kong ginagawa. Oo. So may mga losses, may mga wins din ako doon. So doon sa part na yon, nagsimula ako, natuto, nabigo, natuto, nabigo. So ups and down, up and down. Doon ang part. Yun. Until eto na, medyo na-establish na po lahat. Okay. Nakikita niyo po ba ito? Nasa likod. Jaja Design Group. Bakit Jaja? Jaja po is ito po yung mga yung Jaja po is basically apat po kami nagsimula niyan. Apat po kami nagsimula niyan. Tatlo po kaming architects at isang interior designer. Si Jan Acosar, si April Capasio, tapos si Jeannie, tapos ako, Alvin. So kaya naging Jaja po 'yan. Mga kasamahan ko po sila sa dating trabaho namin. So naglakas ng loob kami. But then yung sa construction ako yung nagsimula, sila sa design at saka sa yung more on technical sila. More on technical sila. So gina-guidance ko na lang since ako pinakamatanda sa grupo namin. Guidance ang binibigay ko sa kanila, itong gagawin natin. Ako yung sa mga client, ako yung naka-front po sa mga client. So then ni-scatter ko na lang kung ano yung mga trabaho namin na dapat gawin bawat. So hanggang ngayon, kompleto pa kayo? Kompleto po kami, kaya lang hindi kami magkakasama. Minsan magkikita lang kami or minsan tawagan lang kami. Pero sa company? Sa company, isa po po. Isa pa rin. Isang grupo. Isa pa rin. Ah, Ibig sabihin, albawa, ikaw, meron ka nakuha na project. Gaya Pa rin nito. lahat. yes, ma'am. Okay, maganda. So, kailan po ka nagsimula? Ang basically po ito rebranded na lang. Rebranded. May mga sad stories na kapaloob po dito sa Jaja. Bali, Jaja was formed January 2024. Nito lang taon ito. Yung Jaja. Pero po beforehand hindi po Jaja, Bibits yan. Bibits. Why bibits? Bibits po is actually my nickname. Sa akin po nakapangalan, but then ni-rebrand po namin kasi nga may sad story yung Bibits sa kanila. May sad Huwag tayong story. iiyak sa sad story niya. Doon tayo sa happy. Sa happy po tayo. Okay. So, ngayon, it means 2024. 2024. Pero sa ngayon, ikaw na lang ang nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin sila lahat. Ah, May okay. kanya-kanya lang kami tinatrabaho, but then tulong-tulong pa rin kami. Tulong pa rin sila. Okay. Tanungin natin, ano ba ang mga service na binibigay ng Jaja Design Group? Jaja Design Group is a design and build company. So we design based on your requirements. Halimbawa, gusto niyo 2-story, bungalow, resort, residential, commercial. So name it, may fit out or mall or condo, name it, we can do it. We can design for you. Meron po tayong licensed architects. Ilan po kami licensed architects. And then meron po tayong mga registered engineers na kasama at saka interior designers. So ang isa pa sa namin, nag-assist po kami ng mga building permits. And then we also do the construction. Pagka nag-avail kayo ng design and build package, we design and we build it also for you. So pinadadali namin yung
matupad yung pangarap ninyo once na pagkatiwalaan nyo po yung Jaja Design. Yes! Ayan po. Ayan, nakita nyo. Model natin po. Ating OFW ngayon, successful ulit sa Pilipinas, ha? Successful Yes. siya. Kung kaya niya rin. So, Shane, kung meron ka pang tanong. Ayan, with regards to build naman, no? Kasi sabi nyo nga, design and build Apo. kayo. Anong category as a contractor kayo? Kasi di ba iba-ibang category? Ang nagkakaiba-iba naman po yan sa category ng diba, pagka category ika, nasa 1 million yung capacity ninyo, yung nilabas yung pera, yung pwede nyo gawin. Category B, nasa 3 million. Category C, and so on, so forth. So kami ngayon, nasa category E pa lang yung in-apply namin. E, category Kasi E. di ba may mga, like for example, AAA contractor. Opo. Saan tayo nagpo-fall? So, Category E po. Kasi ang AAA contractor is basically AAA, AA, at saka yung A, multi-million construction po yan. So, mostly, ang kinikater po nila is government projects. Government projects. Sa mga, ang category B naman, ang mostly known is mga high-rise tower or ano. Kami naman, nagsasubcon kami. with AAA With contractor. AAA, with B, with H. Kasi nga po, hindi pa namin kaya magbayad ng milyones para sa pick-up license namin. Yeah. Ganon. So, dito muna kami sa mababa, but then we cater also the subcontracting po. Yan. Ayun. Kaya nga tama-tama OFW. Oo nga eh. O ngayon, Residential. sa mga interesadong magpagawa, ayan, banggit niya kung ano yung gusto niyong klase na bahay, bibigyan niya. Saan ka pwedeng contact? Pwede nyo kami pong makontak. Meron po kaming Facebook page. Just look for Jaja Design Group. FB page po namin. Tapos po yung FB ko po, Archivins. Ang pangalan po, Archivins. That's ARKIVINS. Archivins. Magkaiwalay po yon. So, pwede nyo po kaming kontakin doon sa mga Nandun po yung number namin. At saka po, pwede nyo kaming i-email sa jajadesignGroup@gmail.com. So, yun po. Yeah. Okay, hinga na lang natin ang mensahe si Ate Beans. Ang iyong mensahe para po sa ating mga OFW na nanonood ngayon. So, Parting words po. Actually, ako sa totoo lang, napakasarap maging OFW, madali yung pera sa OFW. But then, darating yung time na mas masarap pa rin sa sarili ng bayan. Correct. So, ang gawin ninyo po is, syempre, mag-ipon tayo, and then, hindi habang buhay OFW tayo. Yung naipon natin, syempre, sumugal tayo diyan sa ibang bansa. Bakit hindi tayo pwedeng sumugal dito sa bansa natin? Diba? Meron at meron pong tutulong sa inyo. Meron at meron po kayong kalalagyan dito sa ating bansa. So, anytime na gustuhin nyo umuwi sa Pilipinas, pagod na kayo, dito kayo sa atin. Mas maganda pa rin sa Pilipinas. Yes, and of course, ang iyong mensahe sa ating mga sundalo, ito po ay impilan ng mga sundalo, Supreme Bosses ng Kawal Pilipino. Yes, go ahead. Para po sa ating mga mga sundalo, sa ating mga nagpoprotekta po sa atin, stay safe po kayo. Actually, before ako mag OFW, I was interested in joining the PNP. I was interested in joining the PNP. Kaya lang medyo manipis ako noon. So, tingin ko hindi ako papasa pa. So, stay safe po kayo at saka tatagan nyo pa rin po yung loob nyo. At salamat po sa pagpuprotekta nyo sa aming mga mamamayang Pilipino at sa bansa natin. Yes. It's time to say goodbye. Yun nga po. Maraming salamat Andy sa guest co-host mo dito sa iyong programang what's this? Buhay OFW. Nakakalimutan ko. Buhay OFW ngayon under Armed Forces Radio. And of course, wag din po ninyong kalimutan din na every Thursday po ang aking programang Usapang Kabayan sa kabila naman po ng stasyon. And maraming salamat po ulit. Thank you po. Architect Vince. And of course, sa ating friend, si Miss Terry Alpha. Yes, okay.
Ay, nako, maganda itong ating segment na ito kasi maraming natutunan ng ating mga kababayang OFW yan kung paano makop yung mga problemang inyong kinakaharap. Sabi nga kanina ni Architect Vince, panalangin kailangan yan. Okay, magpapasalamat tayo, Architect. Thank you po, thank you for Very visiting. supportive po talaga siya. Talagang i-recommenda ko siya sa inyo. And thank you sa ating pong partner. Siya po yung ating sponsor. Makapanood niyo po ang tayong aming ginawa ritong pagbuhukay. And of course, sa ating pong mga kasamang OFW, kay Founder Albert Bonson, at lahat-lahat po ng chapter sa 4 na sulok ng mundo, ito na po ang inyong pagkakataon na matupad po ang inyong pinapangarap na bahay. Bahay na gusto nyo ang design, hindi po bahay na binili nyo na hindi nyo gaanong type kung anong itsura niya. Yun yung ginagawa namin nung araw. Nire-recommenda namin sila sa mga ready-made. Pero ito po, ngayon talagang matutupad na yung inyo talagang nais at na masisiyahan kayo. Okay, at siyempre maraming salamat po sa lahat po ng ating followers and viewers sa 4 na sulok ng mundo. Pansamantala po kaming magpapaalam. Ito po si Terry Alpan, of course, And this is Shane Pe. and Architect Vince. Maraming salamat po para po sa programa Buhay OFW ngayon, Pantay at Kasangga. Ito po si Terry Alpan. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Ilang oras lang?